Hapon po sa ating lahat. At nakatulog yata si Brother Rocky sapagkat siya po ay walang tulog kagabi sa yung naka-duty sa kanyang negosyo na mushroom lomi. So sana matikman niyo po yung mushroom lomi ni Brother Rocky, masarap po yun. At sabi nga ay hindi raw sila naglalagay ng mga magic sarap. Commercial pa yan. Bakit ka? Shut up. Okay, tayo dito kayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 3 at basahin po natin muli ang verses 1 to 21. John chapter 3 verses 1 to 21. Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. Verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2 kayo po. The same came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with thee. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into the mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6. The which is born of the flesh is flesh, and the which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, he must be born again. Verse 8. The wind bloweth where it listeth, and the Lord is the sound thereof. But canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Verse 10. Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we don't know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. Verse 12. If I tell you earthly things, and you believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so was the Son of Man lifted up. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Verse 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Verse 21, altogether really. But he that doeth good cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought of God. Tayo po lahat ay pupuntit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sapagkat tunay na dakila ang iyong pag-ibig. Mula noon at ngayon at bukas, nananatili ang iyong pag-ibig sa amin. Kahit marami kaming pagkukulang, nananatili kang tapat sa amin. Salamat po sa mga biyaya, lalo higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, kaligtasan na iyong kaloob sa amin. Salamat po sa mga blessings na patuloy namin tinatanggap at tunay na ito po ay sumasagana sa aming pong mga buhay. Nawa sa mga biyayang ito, patuloy ito na magtulak sa amin upang patuloy ka namin paglingkuran. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at muli
aking dalangin na hindi lamang po ako ang inyo pong gamitin para sa inyo pong kaluwalhatian, kundi kami pong lahat ng mga tumanggap kay Kristo na nampalataya sa aming Panginoon Jesus. Use us mightily for your glory. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Nawa ang anumang karumihan, kasalanan na nasa sa aming pong puso at isipan, nawa ito po inyo pong alisin at pakalindisin mo po ang aming pong puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig na inyong pong banal na salita. Nawa po, Panginoon, maghari sa amin ang iyong pong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga kapatiran. Pagpalain po sila spiritually, physically, financially. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, isang magandang hapon po mga kapatid, mga minamahal. John 3:16, For God so loved the world. Okay, may humabol. Welcome back. Mag-birthday po yan sa July. Kaya yan ay humahabol. Okay. John 3:16, For God so loved. Memorize nyo ba? Sige nga. Walang tinginan sa Bible. Ate, kayo na mag-recite. Ready, go. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe ngayong hapon, God's Love. Pag-ibig ng Diyos. At sabi nga po dito sa verse 16, For God so loved. Kung papansin ninyo po yung salitang love, ito po ay past tense with D. So past tense po yan. So ibig sabihin po, simula pa noon, kahit hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito, noon pa man tayo po ay inibig na ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo magkakasala, alam ng Diyos na tayo magkukulang sa Kanya, alam ng Diyos na hindi tayo magiging tapat sa Kanya, alam ng Diyos yung mga kasalanan na ating magagawa, ganun pa man, hindi po nagbago ang Kanyang pag-ibig sa atin. For God so loved the world. So mga kapatid, mga minamahal, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana maunawaan po natin yung pag-ibig na ito ng Diyos na mula noon hindi nagbago. Maaaring sa panahon po natin ngayon, ang sabi po ng Matthew chapter 24, verse 12, tingnan niyo po yung pong Bible, sa Matthew chapter 24, verse 12, sinasabi po ng salita ng Diyos, And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Marami po sa mga kapatiran ngayon, sa mga mananampalataya ngayon, ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay nanlamig. Ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon sa Diyos ay talagang nagbago. At sinasabi ng talata na ito po ay dahil sa kasamaan o paguluhan, kasalanan sa mundong ito. Na dapat ang makita sa atin, mga kapatid, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa ating Diyos, anuman ang mangyari sa atin, anuman ang dumating sa ating sitwasyon, anuman ang maging pagsubok sa atin, hindi dapat magbago ang ating pag-ibig sa Diyos. Na kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbago, ganun din po tayo. Inaasahan sa atin na hindi tayo magbabago ang ating pag-ibig, ang ating paglilingkod sa Diyos. Na inaasahan po na kung tayo po ay talagang nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, hanggang wakas ay tayo ay magmamahal at maglilingkod sa Diyos. Hindi magbabago. Nakakalungkot sa ating pong panahon na maraming Kristiyano ngayon ay nawawala sa gawain ng Panginoon. At ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, tingnan niyo po yung pong Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sabi po dito, For men shall be lovers of their own selves. Dahil tayo po nasa mga huling araw na, ang mga tao ngayon ay may bigin sa kanilang sarili. At sinabi po ng verse 4 na ang mga tao po ngayon sa mga huling araw, lovers of pleasure. Hindi lang sila maibigin sa kanilang sarili, kundi ang mga tao ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, ay maibigin sa mga kalayawan sa mundong ito more than lovers of God. So yan po ang nakakalungkot na sabihin sa ating pong panahon na marami sa mga Kristiyano ngayon nagbago ang kanilang pag-ibig
sa Diyos. So mga kapatid, ngayong hapon, titingnan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At bago po natin ito tingnan, ay ating muna po tingnan ang mga talata po dito, yung sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo po ay talagang tinubos ng Diyos at tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Na talagang sinabi po dito sa pananampalataya para maligtas, hindi sa gawa, hindi sa reliyon. Sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ang kaligtasan po, lagi niyong tatandaan, hindi ito nawawala. Verse 18, He that believeth on Him is not condemned. Ang nananampalataya sa Panginoong Jesus ay talagang hindi na mahatulan, hindi na mapaparusahan sa impyerno. At hindi po ako ang nagsabi nito, salita ng Diyos. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the Son of the only begotten Son of God. At tingnan pa po natin yung mga katuruan ng salita ng Diyos. Na talagang sinasabi po dito, for God so loved the world. So, sa lahat, ito po yung napakalaking issue dito sa atin sa Batangas, na meron po mga Baptist na nagiging Calvinist na sinasabi nila na pinili ang mga naligtas. Yung mga ligtas ay yung mga pinili lamang. Pero malinaw po sinabi dito, for God so loved the world. Na talagang ang buong sangkatauhan ay inibig ng Diyos. So ang impyerno, mga kapatid, mga minamahal, ay punong-puno ng mga taong tumanggi sa Diyos. So hindi po ang impyerno ay punong-puno ng mga taong tinanggihan ng Diyos. Magkaiba po yun. Kailanman ang tao ay hindi tinanggihan ng Diyos. God never rejected the man, but the man rejected God. Sa ating panahon, maraming tao ang hindi na naniniwala sa Diyos. So kung bakit mayroong napupunta sa impyerno, bakit mayroong napaparusahan sa impyerno, ito ay kasalanan hindi nila pananampalataya, hindi pagtanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa rin po ng 2 Corinthians chapter 5, tingnan po natin muna ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15, I think. Verse 15. Verse 15, nandiyan na ba kayo? Say amen. And that He died for all. So ang Panginoon Jesus ay namatay para sa lahat. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga Baptist na ating mapupuntahan sapagkat mayroon pong mga Baptist ngayon, Calvinist ang turo na sinasabi nilang pinili ang ligtas. So sa malinaw, sinabi po dito, si Kristo ay namatay para sa lahat, hindi sa mga pinili lamang. Kaya mga kapatid, mag-ingat. Kaya salamat na mayroon tayong Holy Spirit na tayo po'y ginagabayan sa tamang katuruan. So balikan na po natin ang John 3:16. Tingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo po ay minahal ng Diyos, una makikita po natin dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Una, makikita po natin dito yung importance, yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Tayo po ay pinahalagahan ng Diyos. At kung atin nga po itong susuriin na masyado at na maigi, para pagka mas hindi tayo mas mahalaga sa Diyos kaysa sa Kanyang anak. Kasi tingnan niyo po, ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak. Isinakripisyo ng Diyos ang Kanyang anak. Hinayaan ng Diyos na magdusa ang Kanyang anak, sariling anak, para sa ating lahat. Kaya kung titingnan po natin dito, para bagang mas mahalaga pa tayo kaysa sa Kanyang anak.
ganun po tayo mahalaga sa Diyos. Sino sa atin na mayroong anak na kayang ibigay sakripisyo para sa kaligtasan ng ibang tao? Wala, di ba? So, ang inyong mga anak, kayo lang, wala pa ako. Di ba? So, ang inyong mga anak ay mas mahalaga kaysa sa inyo, kaysa sa sino mang tao sa mundong ito. Na kahit minsan ang inyong mga anak ay napakatigas ng ulo, na kahit minsan ang inyong mga anak ay hindi sumusunod sa inyo, sinisimangutan kayo. Tama ba? Yung mga magulang dito, nakakaranas ba kayong pagdabugan ng inyong mga anak? Nakakaranas ba kayong simangutan ng inyong mga anak? Pero still, ang inyong mga anak ay mas mahalaga kaysa sino mang tao sa mundo ito. Pero sa Diyos, nakita po natin dito, mas pinahalagahan tayo ng Diyos kaysa sa kanyang anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y mas mahalaga sa Diyos, sana makita sa atin ngayon, pahalagahan din natin ang Diyos. Pahalagahan natin yung damdamin ng Diyos. Sapagkat kanina nga po sa aming Sunday School, nasasaktan ba ang Diyos? Nasasaktan. Sapagkat ang Diyos ay meron ding damdaming nasasaktan. Kaya nga ano sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Sa bawat kasalanan na ating nagagawa, or every time na tayo nakakagawa ng kasalanan, nalulungkot ang Diyos, nasasaktan ang Diyos, napipighati ang Diyos. Every time na hindi natin ginagampanan, sinusunod ang kanyang kalooban, siya po ay nasasaktan. Grieve not the Holy Spirit. Kaya nga po doon sa Acts chapter 5, doon sa kanina sa Ananias at Sapphira, nasaktan ng Diyos, nasaktan ng Banal na Espiritu kung bakit si Ananias at Sapphira ay namatay. Nagagalit din po ang Diyos. Kaya tayo po ay dapat maging maingat sa bawat desisyon na ating ginagawa. Maging maingat tayo sa mga bagay na ating gagawin. Maging maingat tayo sa mga bagay na ating iisipin. Maging maingat tayo sa mga salita na ating sasabihin. Sapagkat ang Diyos, hindi man natin siya nakikita, siya po ay nakatingin sa atin at tinitingnan lahat ng ating ginagawa. So mga kapatid, grieve not the Holy Spirit. So every time na hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban, siya po ay nalulungkot, napipighati. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin ang damdamin ng Diyos, pahalagahan natin ang gawain ng Diyos, pahalagahan po natin ang Diyos. Kaya habang nabubuhay pa tayo dito, sana isipin natin, pinahalagahan tayo ng Diyos. Higit sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po tayo yung special creation. Diba? Hindi po tayo yung special child. Okay? Hindi tayo yung special child. Special creation. Tayo yung special sa lahat na nilikha ng Diyos. Maaaring ang mga hayop ay kumikilos, sabihin na natin may kaluluwa, pero tayo po yung created ng Diyos, tayo yung nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, in His own image. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana habang nabubuhay tayo, pahalagahan po natin ang kanyang gawain, ang damdamin ng Diyos. So yun po ang una na makikita po natin. Pangalawa, na makikita po natin dito sa John 3:16, yung intimacy. Or in other words, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Or in other words, ito po yung belonging. Na tayo po ay talagang ninais ng Diyos na tayo ay mapa sa Kanya. Ninais ng Diyos na tayo ay mapabilong sa Kanya. Ninais ng Diyos na tayo ay maging pag-aari niya.
Amen po ba? So tayo po dahil sa ating kasalanan, ang sabi nga po ng Isaiah chapter 59 verse 2. Dahil sa kasalanan, ang sabi po dito sa Isaiah 59 verse 2, nandiyan na ba kayo sa amen? Isaiah 59 verse 2. So sabi po dito sa salita ng Diyos, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." So dahil sa ating mga kasalanan, kung bakit tayo ay napahiwalay sa Diyos. So ngayon po ay tayo po ay binigyan niya ng intimacy, ng pag-ibig, minahal tayo ng Diyos. At ito nga pong intimacy ito, in other words, ito po yung belongings na tayo, siya mismo, ang kumilos, gumawa ng paraan upang tayo ay mapabalik, mapanatuli sa Kanya. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kaya sana sa ating buhay, maan sa ating panahon, hindi na tayo napapahiwalay sa Diyos. Magkasala man tayo ngayon ay sa Diyos pa rin. Hindi ko sinabing okay lang gumawa ng kasalanan. Sapagkat tayo po ay talagang once saved, always saved. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ganun pa man tayo po habang narito sa mundo, minsan makakagawa tayo ng kasalanan. Kasi ang mag-isip ng masama kasalanan po magsinungaling, kasalanan na po yan. Once na hindi tayo nagpasa ng Bible, nagkasala na tayo. Once na hindi tayo maten sa pagsamba, nagkasala na tayo. So ganun pa man, ligtas pa rin po tayo. So nais ko po makita ninyo, tingnan po natin ang ating pong Bible sa, kung hindi ako nagkakamali, sa 1 Peter ba? O 2 Peter chapter 3, na sinabi po doon, tulungan niyo po ako sa paghanap at ito po yung sumingit lang. 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ also had once suffered for sins. So si Kristo po ay isang namatay at hindi na po siya mamamatay ulit. Siya po'y buhay magpakailanpaman. So si Kristo po ay isang nagtiis doon sa krus, that just for the unjust, that He might bring us to God. So si Kristo ay namatay sa krus, nalibing at uling nabuhay upang tayo po'y mapanumbalik niya sa Diyos. So ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang gumawa ng paraan upang tayo muling mapapilong sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, intimacy. Tayo po ay inibig ng Diyos mula noon, ngayon at bukas. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo magkaroon ng closeness sa Diyos. Closeness, mapalapit. Kaya ngayong hapon, tayo din talaga na yung close ba talaga tayo sa Diyos. Minsan nasabi ko na napakabuti ng Diyos. Kasi nga, nung nagtuturo ako sa mga tinukhang, so talagang sinabi ng Panginoon sa akin, tingnan mo kung gaano ako kabuti sa iyo. Doon sa pagtuturo ko sa mga tinukhang noon, ng mga year 2016, 2017, ang tinuturuan ko, lagi nagre-reklamo, pastor. Hindi pa ako pastor noon, pero ang tawag niya pastor. Matagal na naman kami hindi nagamit So, sabihin na natin mga 2017 yon. So, sasabihin nila sa akin, last na gamit ko pa, 2009. So, sinabi sa akin ng Panginoon, tingnan mo kung gaano akong kabuti sa iyo. So, sinabi ng Panginoon sa akin, bakit? Kasi latest lang naman ako. Nakagamit ako ng drugs year 2011. Tapos yung aking mga tinuturuan, sasabihin sa akin, 2008 pa sila, huling gumamit. 2009. So ako, napakabuti ng Panginoon sa akin, sinabi sa akin, tingnan mo, hindi ko isinama ang iyong pangalan doon sa mga tutukhangin. Kaya,
masasabi ko talaga napakabuti ng Panginoon na ako ay napalapit sa Kanya. Kasi kung wala ako sa kalooban ng Panginoon, malamang kasama ko doon. Yun ang totoo. Malamang kasama ko doon. Kaya ako po talaga nagpapasalamat sa Panginoon na napakabuti niya at hanggang sa ngayon, marami po siyang ginagawa sa akin. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, at minsan nga po yung tumas yung aking dugo na talagang ako po ay nagising madaling araw. Pero ganun pa man, nandun ang gabay ng Panginoon na hindi niya hinayaan na ako'y mawala. Okay, so yun po. So yun po makikita natin dito yung intimacy, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbago kailan pa man. Kaya sana tayo po ay mahalin din natin ng Diyos. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 4 verse 20. Dito po masusubok kung talaga ba nating mahal ang Diyos. 1 John chapter 4 verse 20. 1 John chapter 4 verse 20. Nandiyan na ba kayo sa amen? If a man say, I love God, kung sinasabi ng isang taong mahal ko ang Diyos, and hated his brother, he is a liar. So, mga kapatid, kung talaga mahal natin ang Diyos, huwag tayong magaling sa ating mga kapwa-kapatiran. Sapagkat kung tayo galit sa ating mga kapatid, sa ating kapwa mananampalataya, ang sabi ng salita ng Diyos, He is a liar. Huwag nyo sasabihin exempted ng mga babae dito. Tayo po lahat yan. He is a liar. For he that loveth not his brother, sapagkat ang sino man na hindi umiibig sa kanyang kapatid, whom he had seen na kanyang nakikita, how can he love God, whom he had not seen? Paano niyang iibigin ng Diyos na hindi niya nakikita? So dito po masusubok ngayon kung tunay baga tayo nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung talagang tayo po'y tunay na nagmamahal sa Diyos, mahalin muna natin ang ating kapwa na ating nakikita. Kasi mahirap na ang Diyos na hindi nakikita, paano natin siya mamahalin? Ay kung ang ating kapwa na ating nakikita, hindi natin magawang mahalin. Amen po ba? So mga kapatid, yun po, dito masusubok ngayon ang ating pag-ibig. At ang sabi pa ng Panginoong Jesus sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, talagang palawakin natin yung mga talatang iyan. So, ang sinabi lamang diyan, if you love me, keep my commandments. So, ibig sabihin, kahit meron ka pa rin pagsubok, mananatili na susunod ka sa Diyos dahil mahal mo siya. Kahit may problema ka, susunod ka pa rin sa Diyos dahil mahal mo siya. Yun po yun. Kaya, basahin natin at talagang pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos. Paano ba natin patutunayan mahal natin ang Diyos? Kasi minsan, maraming tao talaga sa ating panahon nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero nung mayroon ng problema, nawala na. Hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Nung pinagpala sila, di ba? Nung sila po ay nagkaroon na ng magandang trabaho, nung sila po ay nagkaroon na ng magandang sweldo, nasaan sila? Nawala din sila sa gawain. Pero masabi ng talata, if you love me, keep my commandments. Kaya nga yung salitang I do sa mga mag-asawa, ang ibig sabihin po noon, in despite of. Diba? Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kalakasan, kalusugan, karamdaman, sa kabila ng kasaganaan, sila ay magsasama, sila ay magmamahalan. Ganon din po sa atin sa Diyos. Kaya naalala ko tuloy yung kay Ruth, di ba? Na ganon na lamang kamahal ni Ruth ang kanyang biyanan. Na talagang kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa kanila. Kung sa ibang salita, till death do us part. Kaya mga kapatid, kung talaga tayo pinagmamahal sa Diyos,
sa gawain ng Diyos dito, sa gawain ni Kristo, dapat kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin dito. Amen po ba? So then at John 14 verse 21, tingnan po natin ang John 14 verse 21. Ano po sabi po dito sa verse 21? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Ang sino man mayroon ng aking mga utos, sabi ng Panginoon Jesus, at ito ay tinutupad, he it is that loveth me. Siya ang umiibig sa akin. Kaya ang pag-ibig talaga sa Diyos, mayroon ka bang pagsubok na pinagdadaanan, nasa kahirapan ka man ngayon, nasa kasaganaan ka man ngayon, patuloy mong tutuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang tanda ng tunay na nagmamahal sa Diyos. Kaya salamat sa mga estudyante na kahit busy sa pag-aaral, ay sinisikap na nasa ministry pa rin. So, huwag naman lalaking ulo, di ba, Brother Edwin, salamat na talagang pinagpe-pray mo talaga na ang iyong schedule maging maayos para magampanan pa rin ang ministry. So, yan, ngayong taong ito ay second year ka na. Di ba? So, maaaring, kaya yun, salamat na nakita po natin si Brother Edwin hindi pinabayaan ang pagtuturo sa choir. Kaya mga kapatid, mga minamahal, busy man o may problema, sana makita sa atin yung ating pag-ibig sa Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi po nagbago. Tuloy po natin tuloy natin ang 21. And he that loveth me shall he love my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Verse 23, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Verse 24, He that loveth me not, ang hindi umiibig sa akin, keepeth not my commandments, my sayings. And the word which I hear is not mine, but the Father's which sent me. So mga kapatid, mga minamahal, ang hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ang Panginoon Jesus ang nagsasabi, malinaw po sinabi po dito, na talagang ang hindi tumutupad ay hindi talaga nagmamahal sa Diyos. Kaya huwag natin ipagpilitan na sasabihin natin mahal natin ng Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Kasi meron tao gano'n, basta mahal ko ang Diyos. Laging gano'n, mahal mo ang Diyos, wala ka nga sa bahay sa bahan kapag linggo. Di ba? Mahal mo ang Diyos, nagiinom ka naman. Mahal mo ang Diyos, nagsusugal ka naman. Di ba? So yun po, huwag natin pagpipilitan mahal natin ang Diyos kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Pangatlo, balikan natin ang John 3:16. So, God's love, dahil tayo po ay mahal ng Diyos, God give us inspiration. So, sabi po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, God gave us inspiration. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon. So mga kapatid, sana ang ating pong inspirasyon sa ating pong paglilingkod ay hindi yung mga bagay sa mundong ito. Hindi yung mga pagpapala, hindi mga material sa mundong ito. Na kaya tayo maglilingkod ay dahil sa pangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Sana hindi tayo ganon. Na dahil meron tayong tinatanggap ng mga material blessings sa Panginoon, ay masipag tayo sa ating paglilingkod. So, at tingnan po natin sa ating pong paglilingkod na dapat maging inspirasyon natin, hindi ang bawat isa. Let's say, for example, hindi si Brother Jason, hindi si Brother Edwin, hindi si Ate Ruth, hindi si Brother Luis, hindi si Pastor. Sana ang ating inspirasyon sa ating pong paglilingkod sa Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross,
despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So kami po ay mga tao lang. Diba? Kami po ay nagkakamali din. Hindi po kami perfect. Kaya ang gagawin po natin inspirasyon dito ay ang ating Panginoon Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ibinigay niya walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Ibig sabihin, si Kristo ang dapat na maging inspirasyon natin sa lahat ng ating ginagawa. Hindi ang anumang bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo man ay dumaranas ng kahirapan, ano ba sabi ng Bible? Tingnan nga natin sa John 15, verse 18 and 20. Sabi po ng salita ng Diyos ng ating Panginoon Jesus, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they had persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So sa ating pong paglilingkod, tingnan natin ang Panginoon Jesus. Dumaranas ka ng kahirapan, tandaan po natin, ang ating kahirapang pinagdadaanan, hindi natin pwedeng ikumpara o ihamping sa hirap na dinanas ng Panginoong Jesus. Maliit lang yung ating hirap na pinagdadaanan. Maliit lang yan. Hindi natin ito kayang itumbas doon sa hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Jesus at dapat na maging inspirasyon po natin sa ating paglilingkod, hindi ang sinumang tao. Ay, maglilingkod ako kasi ang sipag ni brother, ganon. Diba? Ay, maglilingkod ako kasi ang galing ni brother, ni sister, ganon. Hindi po ganon. Maglilingkod tayo, si Kristo ang ating inspirasyon. Kasi minsan, maaaring sa tao, kaya sila expired, hindi inspired, tao ang inspirasyon. Diba? So, mahirap kapag tao ang naging inspirasyon natin. May expert ka talaga. Diba? So, dapat si Kristo ang ating inspirasyon. So, yun po, the inspirations. And then, ano pa makikita po natin? John 14, 1-3. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, and then John 14, 1-3, makikita po natin dito, let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. The inheritance. Dahil mahal tayo ng Diyos, kahit tayo maraming pagkukulang, may pamana pa rin tayo sa langit. Mayroon pa rin tayo mansion sa langit. At siya pa mismo ang naghanda nito. Yun yung ipapamana sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi ako naghahangad ng magandang bahay. Kasi nga, meron ng mansion sa langit eh. At yung mansion na yon, talagang gawa na, hindi mo na kailangang i-renovate, at iyon ay hindi naluluma at hindi masisira. Yun ang mansyon na ginawa ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. At hindi yun kayang pasukin ng magnanakaw, sapagkat walang magnanakaw na makakapunta sa langit. Amen po ba? So at hindi rin po yun kayang sunugin, sapagkat sa langit ay wala nang apoy. Diba? Meron pa bang apoy sa langit? Meron. Nax yung puso. Kaya ako yung puso talaga ng Brother Luis. Talagang dead na dead. Si Ate Ruth lang, sabi nga, your wish is my command. Nax.
Ang lupit talaga. Naingit naman si Sister Maylin, ano? Si Brother Anton daw, hindi raw sweet. Okay? So, sweet naman yan. So mga kapatid, mga minamahal, the inheritance na tayo kahit may pagkukulang, kahit tayo nagkakamali, ay talagang naman na hindi po ito binawi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po sana huwag tayo magbago sa Diyos. Maaaring maraming Kristiyano na ang nagbago ang kanilang pag-ibig, nanlamig ang kanilang pag-ibig. Sana tularan natin ang Diyos at tingnan natin ang mga bagay na ito, tingnan natin ang paghihirap, sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, John 3:16 pa rin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So everlasting life, so the incorruption. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Na talagang ito po ay ibinigay sa mga nanampalataya. So sumampalataya lamang tayo, kahit hindi pa tayo gumagawa, meron na tayong buhay na walang hanggan. Sapagkat yun po talaga ang sabi dito, sa John 3:36, tinampan natin sa John 3:36. Sa John 3:36, He that believeth on the Son hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi dito talaga na yung masipag at tapat. Hindi sinabi dito ang mayaman. Hindi ko sinabi huwag magtapat. Hindi ko sinabi huwag tayo maging masipag sa paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Pero ang sinabi lang po talaga dito, He that believeth on the Son hath everlasting life. Sumampalataya pa lang tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan. And he that believeth not the Son, ang hindi sumasampalataya sa anak, shall not see life, hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang suma sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para malungkot. Walang dahilan para tayo ay tumigil sa ating pong paglilingkod. Walang dahilan para tayo magsawa. Ayoko na. Di ba? Nakakainis naman si Juan, nakakainis, di ba? Hindi ako pinapansin. Ayoko na, pipigil na ako. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag tayo magsasawa. Kung meron man tayong dahilan para mapagod o subuko tumigil, lagi ko ito sinasabi, ang ating mga dahilan ay hindi sapat para tayo tumigil sa ating paglilingkod. Hindi po sapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong buhay, patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos, tanda ng ating pagmamahal. Tandaan ang ating pagmamahal. Tinitigil si Ate Ruth. Amen. To God be the glory. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magtapos sa dalangin. So yun po ang pag-ibig ng Diyos na talagang hindi nagbago. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong banal na salita. Tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan, na ito po ay talagang kumikilos at nangungusap sa amin. Nawa po Panginoon, ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa, at aking pong hinihingi ang inyong pong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Banal na Espiritu, samahan mo po kami gabayan, tulungan na ang inyong pong mga banal na salita patuloy namin i-apply sa aming pong buhay. Alisin mo po sa Ama sa amin ang anumang mga kabigatan at dalaan ko po na lagi namin tingnan ang iyong pong kabutihan, tingnan namin ang iyong pong pag-ibig na kailanman ay hindi nagbago, at tingnan po namin ang iyong pong katapatan sa aming pong buhay. At kung meron man kaming mga kahirapang pinagdadaanan, masigit ang hirap na pinagdaanan ng aming pong Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na walang inisip kundi kabutihan namin
ang Panginoong Hesus na walang inisip kundi maligtas ang sangkatauhan, ang sanglibutan. Ang Panginoong Hesus na walang ginawa kundi magpagaling at magpakain, tumulong at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Ganun pa man, siya po ay ipinako sa krus. Siya ay hinabak ng napakaraming tao. Siya ay nilibak at pinagtawanan. Siya ay hindi tinanggap, hindi siya pinaniwalaan. Siya ay kinurunahan ng tinig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron man tayo mga pagsubok sa ating buhay, higit ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sana tayo po ay patuloy na magtapat at maglingkod, magpagamit sa kalwalhatian ng Diyos. Salamat po Ama sa inyong pong banal na salita. Pagpalayo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalayo po ang bayan na mataas na kahoy. Dalangin po namin na maligtas sina Mayor Ellery Garjola Silva, Vice Mayor Eric Garjola, ang kanila pong buong pamilya. Dalangin po namin na sila po ay maligtas, ilusin po sila, na kanila pong hanapin ang katotohanan at kanila pong magawang i-apply ang katotohanan. Salamat po Ama sa inyong pong banal na salita. Dalangin din po namin na gamitin mo po kami patuloy para sa inyong pong kalwalhatian. Dalangin po namin katagumpayan ng revival at anniversary. Ipagkaloob mo po ang budget na kailangan, maging maganda at maayos ang panahon sa araw na iyon. Walang bagyo, walang ulan. Ingatan mo po ang madadalo at nawa po Panginoon, patuloy kaming hamunin ng inyong pong banal na salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.